Good evening, good evening. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga kaibigan, kababayan at fellow OFW. Nais ko pong pag-usapan natin yung nangyaring aksidente sa Naya Terminal 1. Pero hindi na po natin pag-usapan yung nangyari sa pamilya at sa biktima, kundi doon na po tayo mag-uusap. Doon sa driver, kung ano ba talaga nangyari, bakit ay dire-diretso siyang nagrevolusyon at bumangga doon sa barrier o sa bollard na yung tinatawag. At ito nga resulta nito ay nagkaroon ng dalawang confirm na binawian ng buhay at marami ding sugatan at nasa ospital. Now, ang issue binahadala niya ay Port Everest, which is, I assume, at maraming ganito na bira lang naman yung manual nito. So, ina-assume ko na ito ay automatic. Kasi kung ito ay manual, hindi po ito magkaroon ng gano'n na effect. So, almost 90% sigurado tayo na automatic ito, Ford Everest. I don't know bakit ang daming mga Ford na nagkaroon ng ganitong problema. Bigla na lang makarurutan. No, hindi natin pag-usapan yung defect kasi wala naman tayong scientific na mechanical expert na magsasabi niyan. Ang pag-usapan natin yung driver, si Kuya, na driver ng SUV. Sa palagay ko, si Kuya ay hindi sanay sa automatic gear, no? Si Kuya ay sanay sa manual gear, jeep, at mga iba pang mga manual na gear na sasakyan. So, sa tingin ko, bago sa kanya ang pagmamaneho ng automatic gear. Although, hindi ko naman sinabing hindi niya kaya, pero kaya niya. Pero may mga advantage at disadvantage kung hindi ka sanay sa automatic gear. Unang-unang advantage ay madali itong manehuin kumpara sa manual na mayroong first gear, second gear, third gear, fourth gear, at yung fifth gear, at yung tinatawag na reverse, no? Neutral, meron ding neutral, no? May neutral. So, ang manual kasi kapag naka-gear ka, lalo na kung sa mataas at bigla mong nabitawan yung clutch, patay ito. Automatic shutdown ang makina nito. So, hindi ito haharurot, no? Ano naman yung automatic? Ang automatic kasi is tatlo lang yan eh. Apat. Drive, park, neutral, reverse. Yun lang po sila. So, sa tingin ko, sa palagay ko, si Kuya ay naka-drive habang siya humihinto. Pero apak na yung brake pedal. So, at naturalmente, full stop yan. Hindi siya nag handbrake kasi tingin niya naman siguro is madali lang naman. Bababa lang naman yung pasahero, kunin yung gamit sa likod, din alis na siya. Okay? Now, nakita ko sa itsura ng kanya na parang pagod, inaantok, at stress, no? Siguro dahil sa nangyari. Pero nakita ko sa kanya na hindi naman siya lasing. Pero tingin ko hindi niya talaga kabisado ang paano gumalaw ang automatic gear na sasakyan. So sa tingin ko siya ay drive gear, apak-apak na yung brake pedal at siguro sa kunting antok, nabitawan niya ng kunti ang drive pedal, tumakbo at nataranta siya. So, ang ginawa niya ay full press siya ng brake, which is nagkamali siya. Naapakan niya kasi magkatabi lang yun eh. Gas pedal or brake pedal. Nasa loob yung gas pedal, nasa right side yung gas pedal. Wala pong clutch pedal. Dalawa lang yan. At saka ang gumagana, kanan lang na part ng paa. Ganun lang, lipat-lipat lang yon. So, sa taranta niya, napakan niya yung gas pedal,
At yun, seconds lang. Full gas pedal sa taranta niya, akala niya brake ang inapakan niya na full press niya ang gas pedal, kaya nagkaroon ng ganong aksidente. Huli niya na nalaman na bakit ganon. No? So hindi siya kabisado, hindi niya gamay yung sasakyan, at hindi niya antala yung danger nung pagdadrive ng isang automatic gear na sasakyan. So, nakakalungkot na ang nangyari na nagkaroon ng ganong aksidente at binawian ang dalawang buhay. Isang bata at isang nasa mga 20 plus edad na OFW. Nakakahawa, no? Nasira ang buhay ng dalawang pamilya, tatlong pamilya, dahil sa isang napaka-freak na accident na nangyari. So, bakit ko sinasabi ito? Ako ba isang expert driver? Sinasabi ko ito dahil sa experience ko. Sa ibang bansa, ang minamaneho ko ay isang Jeep SUV, sarili ko po yung sasakyan, ay automatic po yun. At nung minsan ako ay nagmamaneho at nag-cellphone, naka-chinilas lang ako, madulas yung chinilas ko. Bigla akong nadulas sa aking paa na nataranta din ako at naapakan ko yung gas pedal. So sa taranta ko ay ibinalik ko sa pero ang bilis na ng takbo niya. At salamat lang ako dahil medyo malayo-layo lang yung nasa unahan ko na car. Kung siguro bumper to bumper ay warak talaga ang likod niya. So that's the reason na never na ako nagchichinilas pag nag-drive ng car. Never. Mabuti pa magpaan na lang ako kaysa magchinilas. Very dangerous po. Sapatos ang dapat na gamitin mo kung ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan. Now, yun po ang nakikita kong problema. So, para kay Sir, na kapwa ko OFW, at sa pamilya nung isa pang namatayan, na kapit lang, laban lang, na hindi madali ang nangyayaring ito. Ang hirap intindihin. Ang hirap, bakit ganun? Bakit? Ang dami mga tanong. Bakit siya pa? Ganun. Siya yung inspirasyon ng pag-hanap buhay mo abroad. Bakit kinuha sa Lord? Ganun ko. Marami kang tanong sa Diyos. Marami kang tanong sa buhay. Siguro ang isang maibigay ko na example na medyo malapit na sa lahat ng mga sakunang ganito ay yung buhay ni Prophet Job na siya'y matuwid sa tingin ng mata ng Diyos. Wala siyang nagawang kasalanan. Subalit, nawala sa kanyang lahat ng kanyang kayamanan, nawala sa kanyang pamilya, iniwan siya ng kanyang pamilya. Nagkasakit pa siya ng leprosy, yung tawag niyan sa ketong, no? Sa Tagalog, ketong pala. Ketong, marami sa Palawan yan. At pinanidirihan. Grabe yung trials niya. Sobrang trials na siguro hindi kayanin ng isang normal na tao. Subalit, dahil sa kanyang faith, at sabi ng kanyang mga kaibigan, maraming kasalanan ka. Huminga ng tawad sa Diyos. Ganun. Ang dami niyang mga narinig na mga payo. Pero hindi niya iniwan ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos ay pinagaling siya, yumaman siya muli at triple pa sa kanyang yaman dati, at nagkaroon ulit siya ng pamilya, nagkaroon siya ng anak, nagkaroon siya ulit siya ng asawa. Diba? Hindi ko sinasabing ganun din mangyayari sa iyo, sir. Pero isa lang ang tandaan mo. In every darkness sa buhay ng tao, there is always a daylight. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kahit anong relihiyon ka man, God, there's only one God. Iba-iba lang ang tawag natin. Doon naman kay Sir na driver, I know you don't have the intent to kill somebody. Just happen na you're not familiar with the car na dinadrive mo. Just happen na ito'y aksidente.
Nakakalungkot. Kawawa din pamilya mo, sir. Tatagan mo din ang loob mo. Mahirap ang mamuhay sa pitan, sa kulungan. Napakahirap. But I will also pray na makita ng ating batas na hindi ka naman nagkaroon ng intent to kill. Disgrasya lang ito at mabababa naman ang sistensya mo. At panalangin ko rin na bigyan ka ng lakas ng loob. Ganun din ang pamilya mo. So, wala akong may gusto nito. Bilang ama at bilang OFW, ramdam ko ang naramdaman ng tatay na namatayan. Na ibinigay ang lahat ng harap at tiniis ang lungkot sa pagkalayo sa kanyang anak at asawa at pamilya upang maibigay ang magandang kinabukasan. Tapos ito nangyari. Ang inspirasyon mo nawala. Napakasakit. Napakasakit. Isang OFW na ama lamang ang tunay makakaintindi sa isang OFW ang ama na nagdamahati. Sir, kapit lang. Ingat po tayo lagi sa ating pang-araw na buhay. Manalangin dahil ang buhay natin ay hiram lamang. Magandang gabi po. Ito po si Kared. Bumabatid siya ng isang magandang gabi sa inyo lahat.